give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Alright, welcome back to our channel, brothers and sisters in treasure hunting. How are you today? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat dyan. And shout out nga pala sa lahat ng aking taga-subaybay at sa iyo na bago pa lamang nakabisita sa aking channel. Salamat sa pag-subscribe at sa ating mga superheroes in abroad. Kumusta kayong lahat dyan, guys? Sa iba't ibang sulok ng mundo, ang Filipino ay mga superheroes. Luzon, Visayas at Mindanao, mabuhay kayong lahat mga katiats. Ngayon ang ating tatalakayin ay itong tungkol sa treasure marker na malalaking bato na nakapatong-patong. Ito'y tinatawag ko na big boulders. Okay mga katiats, ito na naman tayo sa ating analysis of your treasure sites and treasure markers. Sa pagkakataon na ito ay ang mga marker ay malalaking boulders. Ito yung picture na padala sa atin. At kung ating tingnan ay wala talagang makikitang mga kanji sign dyan. Maliban sa itong nandito sa napakaliit lang nito para masabi natin ang marker. Ito yan. Ito yung mga katiats. Kasulat niya ay ganyan siya, pero napakaliit para masabi natin na treasure marker yan. Anyways, parang ito rin ay sign ng treasure entrance or entrance, ang ganyan. Okay, at ano nga ba ang kwento tungkol sa mga big boulders? Ang mga big boulders na ito, kung ito'y nagkapatong-patong, ang ibig sabihin yan, it can be man-made structure, struktura na ginawa ng tao, or struktura ng kalikasan. Ngayon tingnan natin kung paano naging gawa ng kalikasan ang pile-pile na bato. Itong ginawa ko ay sabihin natin na ito ay bundok. Sa ibabaw nito ay may mga bato sa gilid. Ngayon, kung itong natagpuan ninyo ng mga boulders ay nandito sa paanan or sa foothill ng bundok na nagaganyan, at marami yan, pwedeng sa tagal ng panahon, accumulation of time, mga bagyo ay dahil sa mga tubig na dala ng bagyo, gumugulong ang mga bato sa itaas, pababa. At yan ay dito nagka-deposito sila at dumadami. Kaya mayroong mga pile of big rocks sa baba ng foothills. Pero kung ang lugar na ito ay walang bundok, kung yan ay patag lamang, ang ibig sabihin ay gawa ng tao ang struktura na ito. Okay, at tingnan natin sa isang picture. Ito meron din. Tatlong file ito, isa at pangatlo sa itaas. Sa larangan ng arkitektura, mga katiats, ayon sa isang Batikan na architect, si Alvar Aalto, ang sabi niya ay pag naipatong daw ng 2 bisis ang bato, yan ay umpisa na ng arkitektura or architecture. Tulad ng ganyan, kung ayan, tapos pinatungan mo yan sa imabaw, or 2 parang poste din pinatungan na naman, that is beginning of architecture. Yung sa unang panahon. Kung nakita nyo sa Easter Island, yung Muway na tinatawag ay yung mga nakatayo na mga monolithics or nag-iisang bato lamang na may mga sombrero na gawa din sa bato. At ang taas niyan ay 10 bisis
ang taas ng tao. So kung ito ang tao, 10 bisis yan, ganyang kalaki ang mga bato na yun. Halos 2-story building ang kanyang laki or ang kanyang taas. Kaya once na magkapatong-patong ang mga bato, tulad sa France, sa Stonehenge, in England, yan ay struktura, yan ay gawa ng tao. At ang maganda sa atin kasi meron tayong history ng Yamashita treasures na kung saan ang mga bato ay ginagawa na marker for treasures. Ngayon dito guys, meron akong nakita dito. Ito. Ayan, nakita nyo ba yan? Yan ay square hole. Ito, ang square hole, yan ay isa sa mga simbolo ng Yamashita treasures. At kung nakita nyo naman dito ay parang meron siyang guhit na parang mata at bunganga na nagkasimangot. At kung nakasimangot yan, baliktad ang meaning yan. Sana kung naka-smile yan, nagaganyan, ang treasure is right here, below the sign or below the rock. Pero siya kasi nakasimangot, meaning paitaas ang punta niyan. Kaya i-check nyo guys sa ibabaw ng bato dito. Baka mayroong hollow portion, pukpukin nyo lang ng maso para mabutas or tutunog yung hollow portion. Okay? At pangalawang gawin dyan ay tingnan ang mata. Itong isang guhit dito na parang mata, i-align lang yan. Okay? At kung saan yan tatama na portion sa lupa, example dito, kung dyan yan tatama, dyan kayo maghukay. Tingnan nyo galing dito sa itaas, tingnan yan, i-align, at dito maghukay ng 2 meters test dig lamang. Okay, so yan lang ang nakita ko dito na marker. Ngayon, punta tayo sa ibang istorya about boulders. Bakit gumagawa ng boulders marker ang mga Japanese? Okay, ito yan. Ito yung isang example ng typical section or design sa loob o ilalim ng lupa ng isang treasure bunker na itong tinatawag na general treasure or emperor treasures. Ito ay merong, kung napansin nyo guys, mga boulders. Ito dito. At meron din dito sa vent. Ito kasi ay singawan ito. Kung dito papasok ang hangin, lalabas ang hangin doon. Okay, kung dito naman papasok, lalabas naman sa kabila ang hangin. Yan ang ventilation or vent o tinatawag natin na itong panghaw. Okay, at saan ba ang entrance dyan? Dalawa ang entrance dyan guys sa typical na diagram na ito. Dalawa ang entrance. Ito yung una, which is kung tingnan mo ay patag lamang siya at hindi mo mahalata na mayroon palang bato sa ilalim na malapad, which is takip. Yan ay takip para sa entrance. At pagpasok mo, of course, ay kung ilang mga 7 to 8 meters ay nandyan na itong bunker. Pero isa sa mga entrance na yan, kung dito ka papasok, isa sa mga entrance na yan ay merong booby trap. Ang booby trap can be water trap. Pwede pag magalaw mo itong bato ay bigla na lang papasok ang maraming tubig dyan. At of course, malunod kayo or bar down or guguho ang lupa dyan at matabunan tuloy ang bunker. Ang water trap ay malayo lang yan, na nasa bundok lang yan. Ang pinaka ng water trap, example may bundok dito, ang tubig ay galing yan sa bundok. Gumagawa sila ng reservoir and then nilalagyan nila yan ng daanan or sabihin natin na pipe papunta dyan. And then pag matanggal mo itong takip ng pipe or plug, bubuhos ang malakas na tubig, which is matabunan ang treasure at hindi na ito mahanap.
Okay, so yung nakita nyo na boulders, pwedeng ito yun guys. Kaya pag unang gawin ay tumungtong kayo sa ibabaw. Dito, example ikaw ito. And then, tingnan mo ang portion dito. Baka makita mo ito. Tingnan mo rin sa kabila. Pag merong mga ganyan na bato, na medyo kahinala-hinala, mga malalapad at malaki, pwedeng buksan yan, pwedeng tanggalin at doon maghukay sa kanyang baba. Ngayon tulad dito, ano ba ang meron dito guys sa itong? Ito kasi ay, itong portion na ito, yan ay decoy lamang na chamber. Hindi yan talaga ang chamber na nilalagyan ng treasure. Pero, marami ang nakakuha sa ganito, akala nila yun na yun. Yun pala sa pinakababa nun ay nandoon pa ang pinakamarami. Kasi dito ay nilagyan nila yan ng ginto. Isang box of gold, maliliit lang, or isang malaking barita ng gold. Unang layer, makikita mo ay natural lamang na lupa kasing kulay ng nasa ibabaw. Pangalawang layer nito, black soil na ito. And then pangatlong layer niyan, karamihan ay mga putol-putol na nakahoy. Tapos may kasama pa yan na buto ng mga tao. Kasi ang naghukay dyan, karamihan ay binaril at binaon din. Kaya sa last layer, nandiyan na ang mga buto ng tao. At nang makuha nyo ito, makita nyo na itong gold bar na nag-iisang gold bar lang o isang box lang ito kasi decoy lamang. Pag nakuha nyo ito, nasa ano na rin ito. Sabihin natin mga nasa 12 million ang isang ganyan na barita na Japanese. So pwede na, uwi na tayo. Anong gawin nyo guys na susunod? Magpatuloy pa ba kayo? Pag magpatuloy kayo dito na portion, ito yung mga toxic na lupa. Meron na siyang poison, mabaho na siya, may methane. And then, ito yung trap. Pinakaunang booby trap na sasalubong sa inyo bago tayo makapasok dito sa bunker. Which is ang bunker ay, karamihan ng bunker ay 1 tonelada ng gold bars. Pero ang iba niyan ay umabot sa 3 tonelada ng gold bar ang laman. Kaya pag bunker talagang swerte na yan. Pero para sa akin guys ay wag na kayong mag-isip about bunker. Kasi ang bunker ay punong-puno yan ng booby trap. Kasi ayaw ng mga Hapon na basta-basta lang yan makuha. Pero dito sa giveaway, of course, walang booby trap ito. Kasi yan ay giveaway nga lang. Pinamimigay lang yan, giveaway. Para detour yung hindi na tayo mag-isip na maghukay pa. Kasi nakuha na natin. Bakit maghukay pa tayo? Nakuha na nga. Decoy lang pala iyan na gold bar. So, kaya lang pinakita ko sa inyo ito guys para ma-visualize nyo ang ilalim ng lupa. Ngayon kung ito naman ang klaseng boulder na natagpuan natin, paghukayin nyo ito guys sa baba, kasing laki lang ng ulo ang ventilation or vent. At malaman mo yan na vent kasi ang vent nilalagyan nila yan. Example, ito yung butas ng vent. Nilalagyan nila yan ng mga kahoy na hardwood na naka-cross, nakaganyan, parang screen. Para ang papasok ay hangin lamang at hindi papasok ang lupa. Kaya nilalagyan nila ng ganyan. Para masala ang lupa at hindi mapupuno ng lupa itong vent. Pwede rin kayo dumaan sa isang vent. Lakihan lang ang butas at makarating na kayo dito. Kaya lang, minsan nilalagyan din ng booby trap ang vent para hindi tayo makadaan doon. At ang nasa mapa lang talaga ay itong entrance. Ngayon kung atin to guys ilagay sa top view, yan ay naka-cross pa rin yan. Okay, ito yung gitna which is kulayan natin ng pula. Itong gitna, yan yung malalaking boulders. Ito yan. And then ito sa unahan, yung kahoy ay marker pa rin nila yan. Dito yan. At hindi natin alam, baka sa unahan ay mayroong malaking bato dito
or dito. Kaya yan ay naka-triangle palagi yan. Okay, kaya nga naka-triangle yung kahoy, ayan, sa isang bato. At napansin nyo ba na sa kalagitnaan ng dalawang bato ay nandito ang treasure, yung giveaway. Ngayon sa pang-apat, dito, walang ano yan, walang marker, walang bato, walang kahoy, pero invisible ito yan, invisible entrance yan. At kung matumbok natin ito, kasi magkapareho lang ang layo nito, galing dito sa gitna, ay magkapareho lang yan ang layo ng dalawa. At kung makuha natin dito ang entrance, malaman natin yan, pag sinukat natin yan, in meters, ito ang distansya nito, pag nasukat natin, ganun din ang gamitin natin sa kabila, at matagpuan natin ang entrance na pangalawa. Okay, at ang pangalawang entrance ay walang marka. Nakita nyo dito sa ibabaw, walang bato, walang kahoy, plain entrance lamang, pero lahat yan ay pumupunta dito sa dito sa bunker. Okay ba guys? So at least meron tayong visualization kung ano ang nandoon sa ilalim ng lupa once makakita tayo ng general treasure site. Okay, at ako'y magpaalam na guys. Maraming salamat sa inyong panonood, pag-subscribe at pag-follow sa ating channel. God bless you. Take care of yourselves. Wear the face mask and sanitize your hands. May the fortune be with you. Ciao for now.